Welcome guys sa ating educational webinar. So market analysis tayo and tingnan natin yung mga previous analysis natin and mga fundamental bias gamit ang ating FX trading system. So makita natin dito sa USD index or yung USD currency, no? So makita natin dito sa higher time frame na chart, makita natin yung mga fundamental bias natin since July. So dito meron tayong fundamental shift na bearish bias tayo noong June 2024. Then anticipation of rate cut, USD bearish bias continuation. So yung move na to, yung bearish move nito, dahil yan sa fundamentals, no? Dahil ay yung main driver kung bakit umaksak yung price sa USD currency. So makita natin dito, mostly price in na yung rate cut anticipation. So nag-cut yung central bank sa US, yung Fed, nag-cut sila ng interest rate, kaya bumaksak ang USD. So since mostly price in na siya, so possible na yung analysis natin, yung previous week, no, sinend po sa group natin. So yung analysis natin dito, yung if yung 100.5 key level nag-hold, possible na mag-bullish move or pullback move ang USD. So makita natin dito yung analysis natin, etong key level na to, so nag-hold siya and nag-form ng bullish move dito. Makita natin na ito yung key level. So ayun yung analysis natin sa USD. So sa pound USD naman, ito naman sila natin ito nung Monday, no? So since sa weekly, makita natin dito yung bearish move na to sa weekly is na-anticipate natin yan before pa mangyari. So kapag mag-trade tayo, dapat meron tayong trading plan, no? Anong plano natin? Anong mga fundamental bias natin? So yung mga confirmation, no, kung paano tayo mag-trade. So makita natin yung nangyari, nag-form siya ng, nag-retest muna siya sa previous high, ito. Nag-form siya dito, then bago siya mag-pullback lower, makita natin nag-pullback siya dito and nag-close ng may rejection, no? Then yung next day is nag-drop na yung pound USD dahil malakas yung USD currency. So makita natin nag-formation ng lower week, no, sa at and nag-retest sa last week open dito. Then kinabukasan nag-drop pa ulit dahil yan sa fundamentals, no? Malakas yung USD and mahina ang pound currency, no? So meron tayong comment sa governor ng UK na meron silang anticipation of aggressive rate cut, no? So may pinag-usapan sila na magiging aggressive sila sa rate cut, kaya makita natin yung impact nito sa currency na ito, nag-drop ang pound. Nasa gold naman, makita natin dito, so yung last FOMC natin, so nag-form siya ng new all-time high dito sa 2685 key level, and makita natin nung continue pataas ang gold market, no? Since ilang weeks na tayo bullish bias sa gold, so mga ilang weeks na since March 2024, no, or last year, nung may geopolitical tension pa tayo sa Middle East. Makita natin na yung fundamental bias, yung main driver kung bakit gumagalaw yung price, no, ano yung direction. So grade natin ito kung ano yung possible move ng market. So kaya dapat inaaral natin ang mga economics, mga real world events, and fundamentals. So makita natin yung mga rate example natin gamit FX system. So dito makita natin sa Nasdaq or sa US market, so may buy signal dito. Buy signal sa FX system, and napag-buy tayo dito, rejection sa key level, bullish bias, kaya tayo nag-buy. Makita natin dito sa MT4 natin. Yan. So yung buy signal na to is non-repaint siya, hindi siya nagbabago ng position. Kapag lumabas yan, dyan lang siya lalabas. So hindi natin na pag-buy dito, di tayo na pag-entry. So during New York session, during this time, dito tayo nag-trade, no? And rejection sa key level, makita natin dito. So nag-buy tayo dito.
Then nag-close tayo ng position dito. So gamitin natin yung key level sa FX system, no? Nakakatulong ito. Automatic na siya nakaplot sa chart natin, no? Then sa trading view, pwede tayo mag-manual plotting ng key levels, no? So dito sa FX system, MT4, automatic na siya. And meron tayong time interval, no? Kung best time to trade during your session. So ayun sa Nasdaq, sa gold naman, makita natin dito. So, karoon ng rejection sa key level, no? May buy signal, rejection sa key level. Makita natin yung rejection na to. And bullish move siya pataas, no? So, panoorin natin yung daily bias sa educational content, paano gamitin yung FX system natin. So, yung mga students ko, so mag-take notes tayo sa mga topic natin. So, ito yung mga content natin. So, aralin natin itong mga topics natin, lalo itong mga fundamentals natin, economic data report. So, price action, technicals, analysis, market sentiment. So, ito naman sa Apex trading system natin, daily bias. So, aralin natin yan in mga market analysis natin, no? So, maging natin sa currency pips. So, review natin yung currency pips, no? So, weekly, makita natin yung real-time market sentiment, no? Kung ano yung malakas currency and mahina na currency. Kung ano yung sentiment ng market. Kung risk on ba or risk off. So, dapat alam natin yan, no? Makita natin na mahina yung Japanese yen, no? So, weakness talaga sa yen this week, no? And meron tayong USD, strength. Anticipate natin itong move na to, yung bullish move sa USD and bearish move sa pound. Yan, makita natin yung real-time data sa currency pips. No? Pwede natin gamitin ito para mag-form ng bias, no? Yan. Tingnan natin yung previous analysis natin sa Facebook natin. So ito, kahapon to, may buy signal. So meron tayong throwdown dito. Napag-enter tayo ng buy. So dito, buy signal and nag-bullish move to. Then anticipate natin siya na i-retest ng key level na to, yung dalawa. Dahil yung price ay below sa key level, no? Daily bias natin, bullish bias. So ito naman sa gold, buy signal, nag-buy tayo dyan. Nasdaq buy position. Ito naman, geopolitical tension. So this week, meron tayong escalation ng tension sa Middle East, no? So nag-bullish move ang gold, and nakapag-buy tayo dito, no? So dapat alam natin yung fundamentals impact, no? Kung interested ka matuto kung paano tayo mag-trade gamit ang fundamentals and FX system, no? So, kung may fundamental course tayo dito, at sa mga students ko, aralin natin itong mga topics na ito, mag-take notes tayo sa mga lessons natin, no? And para magkaroon tayo ng edge sa market, no? Information advantage. So, ayun lang sa market outlook natin and review ng previous analysis natin, no? Wala tayong analysis for this week dahil Friday na. At